the game. It's a rich thing. Cecilia F. Lorenzana, in grateful acknowledgement for his distinguished and invaluable service rendered as resource speaker of the Gender and Development Seminar entitled God Awareness during the 32nd Annual Regular General Assembly meeting of Santa Luisa Multipurpose Cooperative, and with a theme celebrating 34 years of serving, leading and managing people and communities, thereby contributing immeasurable to the prestige and success of the celebration. Given this 24th day of March in the year of our Lord, 2024, at Tea House, Sugay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, Soledad A. Caraan, General Manager, and Chairman of the Board of Directors, Emma B. Mendoza. Let's give her again a warm applause. The director and the manager, please, for the picture taking. Yan. Let's sing together. Thank you, thank you, thank you very much, thank you. Once more with feelings. Happy. Sa yaman ng aking asawa. Sa yaman ng aking asawa at sa yaman ng mga gawain sa bahay. Kasi nanawa ako ng Panginoon. Thank you so much. Tayo naman ang mga babae ay tutulong at magbibigay ng sarili sa aking pamilya, komunidad at bansang Pilipinas. Aayusin ko rin ang aming mga yaman na ibibigay ni Ma'am Lorenzana. Kasi hanawa ako ng poong may kapal. Salamat po. Please be seated. Gagawin natin yun ha. Ang mga yaman dapat ay conjugal lahat. Diba? Hi, fantastic morning! Ayan, good morning po! Sino dito yung mga member na namin ng iPhone? Taas mo ang NCO ng iPhone. Nagka-idea siya. Sabi niya po, kung ipinapautang pala ng cooperative sa mga member, mas marami pong matutulungan. One.
Maraming congratulations. Kahit walang anak, marami na. Buhay! Meron po ba? Nakadalawang asawa? Huwag mong pinatay. Wala, one. Wala, oh. Clean living. Ang mga pinatay siya. Well, you won a prize. Edna Makalakad. Edna Makalakad, you won a prize. Congratulations. Okay, naman naman. Ay, ano yan? Vitamins. Okay. You won a prize. Ronnie Perez, dapat nandito siya. Ronnie Perez, you won a prize. Nakatap, masarap naman ito. Nakatap, Michelle. Nakatap, Michelle, are you here? Oh, congratulations. Bumulan. Bumulan? Sa akin. Bumulan na sa akin. Edmundo Sofia, you are a prize. Edmundo Sofia. Sofia, Edmundo, are you here? Okay, Calano, Beta Calano, you won a prize. Calano, Beta. Ayun po yan. Congratulations. Sige po, ano po kayo? Ana Villamor. Ana Villamor. Where is Ana? Election. Para po kung sino uuwi at gagawa ng mga paraan para lalo tayong maman, magkaisa at magkatulong-tulong para sa ating kooperatiba. May tie-up ang ating cooperative, may tie-up sa ating zone. Magaganda po ang product ng Ito may mga kasama ko for corporate. So, this time po, actually, naghanap ako sa Google kay lahat ng coffee na kay tayo. Nakita ko po sa Spencer and PC. So, nakita ko sa Google na ang laki ng opportunity bigyan. Alala. Ito po yung mga kandidato po natin ngayon. Ito po ang kasiyahan natin ng mga gustong kumandidato. Para po sa mga Daw. Jin Daw. Ang may board? Board daw na may Sa kooperatiba sa hapon na ito, last call for voting. 1. All ballots must be in. 2. Matutong ko ha. 2. Ballots 3. Ballots in 4. Ballots in 5. Bring me with a twist. Oh, diba? Bring me with a twist. Magdala po dito ng ID. ID na walang picture. Go. 2. ID na walang picture. ID na walang picture. Isa lang. Ano yung picture? Ano yung ID? ID yan. Ito. Yan. Ito. Si Journey Corteza Amlato. Isa pa. Wala ko second prize. So, si JB Manalo Bautista. Ito. Ako na po ng ID nyo. Walang picture.
Lahat ay magsitayo para po sa pambulo ng panalangin through the ABP or Motivation Presentation. Mananatiling nakatayo hanggang sa national sa ating pambansang award ng Pilipinas at panunumpa sa temang Celebrating 34 Years of Serving, Leading and Managing People and Communities. Hep hep! Hooray! Hooray! Hep hep! Isang palakpak, dalawang palakpak, tatlong palakpak. Masaya ba kayo? Aba, syempre, ramdam ko. Thank you so much. Ako ay dito nagsimula sa Sacred College at sila po ang humulma kung bakit maganda yung ngayon. Sister, sorry po. Sila po may dahil kung bakit ako maganda. Yes. Kasi nagamit ang iPhone. Yes. At nagamit ang waters. Alkaline water, yayaman eh. Tinatawagan ko po at ibinibigay sa inyo si Sister Maria. Ay, sorry. Ano yung gagawin mo? Opening remark. Magandang hapon po sa ating lahat. So, lahat po tayo ay impromptu. Kung napansin nyo, yung ating ABP, gano'n din. So, ang ating MC, at the same time, gano'n po. Sa ating pong panauhin, si Ma'am Sylvia ang ating bagong City Cooperative Officer ng Tagaytay. Si Ma'am Regeline ang Executive Director ng UNECO. Si Sister Nilda Palomares from Sister Servant of silang na po. So yun po, from DC po, si Sisters. At sa inyong lahat, sa ating lahat, nakasapi o kamay-ari ng Santa Luisa Cooperative, magandang hapon po sa ating lahat. Yung aktibong pakikilahok ng ating mga kasapi. At muli po, welcome to our 32nd General Assembly. Kung tayo ay sama-sama, nagkakaisa, lalaki ang kita ng bawat isa. Muli po, welcome to our 32nd General Assembly. From the Daughters of Charity, Maria Luisa, Sister Nilda Palomares. Ako ay taga-secretary. Sagralio, DC, we thank you for your invitation for this remarkable event of your cooperative, and congratulations for reaching 34 years. It is a great privilege and honor that you make us part of this joyous celebration. Let me deliver a reflection that Sister Elaine about cooperativism. May mga activism tayo, ngayon naman, cooperativism. Your theme for this General Assembly is celebrating years of serving, leading, and managing people and communities. Wow, what a blessing. The number of years of service shows that you really manage the co-op diligently and heartily. The way you have brought your cooperative from the beginning up to today shows that you have followed the footsteps of the great woman your co-op is named after. Santa Luisa Multipurpose Cooperative operates with the guidance of St. Luis de Maria. Kilala niyo na po siya, may binigay na po ako sa inyong picture niya. May dasal sa likod. We know St. Louis. Louis is very good in organizing. Siya nga po ang patroness ng social workers. Kaya itong aming mga alumna dito na social workers, mga loyalists ni Santa Luisa. Siya po ang aming foundress ng aming congregation.
Magaling po siya sa organizing and educating people and community. She is always in prayer and discernment. In everything she does, she is always praying. She is a woman of hope, courage, and strong faith. She opens her heart to all who suffer, especially the poor. She is a woman of value and integrity. We are very blessed with the role model in the person of Saint Luis de Maria, and through her guidance, surely your cooperative will more flourish and grow to its fullest in the coming years. The purpose of being together will last. You will help each other grow, live in abundance, and share each other's blessings. The ones who are entrusted to lead should maintain honesty, accountability, respect, and love. Even no one is watching, you will do your responsibility devotedly. You should be consistently in line with your vision, mission, and core values. Maintain better relationships with each other because helping and sharing determine your success. Sana ay buong puso at isip ninyo isabuhay mga turo ni Santa Luisa. Kasabay din ang inyong panata na pagtutulungan. Naway maging sandigan ninyo ang isa't isa at makita ninyo sa bawat isa ang presensya ng Diyos upang sabay-sabay ang pag-unlad. Huwag ninyong iwanan ang bawat isa. Akayin ninyo ang inyong mga kasama. May God bless us all and your cooperative 100-fold. Thank you very much. Santa Luisa Multipurpose Cooperative, City Market, Tolentino East, Tagaytay City. Certificate of Appreciation is awarded to Daughters of Charity, Villa Santa Luisa Renewal and Mission Center, in recognition for their tireless effort at standing and direct support to all our activities of Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Given this 24th day of March in the year of our Lord 2024, during its 22nd annual regular General Assembly meeting at Tea House, Sumay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, Manager, General Manager, Solidad Caraan, and Chairperson, Board of Directors, Emma B. Mendoza. Once again, let's give them a warm up applause. Thank you so much, sister. We love you and all the busy sisters in Tagaytay. Regards to Sister Lourdes Alvis. Olivia C. Constante, the YC City Cooperative Officer. Thank you, ma'am. And welcome. Napakasayang MC, napakasayang buhay na buhay na. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Salamat po sa inyong panyaya na ako ay makadalo sa inyong General Assembly sa araw na ito. Sa totoo lang po, ako na-import ako ng office na ako ay in-invite dito. Sabi ko po, parang kinakabahan ako. Kasi unang-una po, yung isang simpleng tao, nakatulad ko, na maanyayahan sa harap ninyo, sabi ko po, parang kinakabahan ko. Unang-una po, yung mga nandito po lahat ay yung mga taong kakilala ko, yung mga taong pinagpipin. Talaga pong malakas yung mga pagtingin ko, gano'n. So, tapos mga kamag-anakan nandito. Di ba po, parang nakakaba? Ang isa po talaga nakakaba dahil po, kanina po pagpasok ko, nakita ko po agad yung teacher ko, si Ma'am Marasigan. Teacher ko po siya ng elementary. Ay nakakayaman po sabihin. Ma'am Marasigan, patawad po. Kasi po nung po ako estudyante, hindi po talaga ako namopia.
Pero ngayon po, nakakaya mga aminin, meron akong kodigo. Magpasensya na po at medyo mamamodigo ako. Alam niyo po, sikreto lang natin ito. Ba't di po ba ako magkatuloy dito sa sasabihin ko? Nung po estudyante ako ipaborito ni Mama Rosigan. Pero, ano po, paborito niya ang pagalitan. Dahil, bakit ba? Kasi ulit ko naman yung bata ko po, kaya kayo makulit. Pero, ang masasabi ko lang po, hindi naman niya ako nakurot at hindi niya rin po ako napalo. Hindi rin naman po ako napatayo sa upuan. Pero, na-face the wall lang. Hindi po uso kayo yan. But anyway, ako po'y nagpapatanggal ng aking kabalan. Kaya ganito po, pasensya na po kayo. Talagang tuloy po ako na kinakabahan. Unang-una po, dahil po napakataas naman ng respeto ko sa ating chairman, kay Ma'am Emma, kay Ma'am Susan. Ayan si Ma'am Susan po kasi mga nakakasama ko na po. Nakasama na po sila sa Bangs, lagi po. At mga kakilala naman po sila. Napakataas po ng respeto ko sa kanila. But anyway, talagang napakasaya po, nakakagalak sa puso na ma-invite dito sa pagtitubo na ito. Bakit po? Kasi po, ang Santa Luisa Multipurpose Cooperative, ang pinakamalaki na kooperatiba dito sa Tagaytay. Alam niyo ba yun? Wala pa. Kasi po, pwede po bang tumayo yung mga board of directors natin? Kayo naman. Kasi no, yung mga sa po yung iba, ay ano pala sila mga naka-asul. Pwede po ba natin silang palakpakan? Palakpakan nyo naman sila. Diba po? Talaga po, maraming salamat po. Yun po talaga, isa sa actually, hindi isa sa pinakamalaki, kundi sila talaga yung pinakamalaking kooperatiba dito sa Tagaytay. At ang aming pong tanggapan ay cooperative sector po ay napakalaki ng pag-asa sa Santa Luisa na siyang manguna, binakauna-unahang large co-op dito sa buong Tagaytay. And ang una ko po pag tinanong na katabi ko si Adelina, pwede po bang masilip yung inyong financial statement, yung inyong financial condition? Ano po bang significance ng pagiging large co-op? Kasi po, kapag po sinabing large co-op kasi, sa atin kasi, parang siniseryohan nyo na yung operatiba. Anong siniseryohan? Diba? Ikinakabit nyo na sa inyong pangalan, Seal of Excellence. Diba? Isa sa pinakamahuhusay na kooperatiba na may maayos na serbisyo, programa, ano pa? Operasyon. Ano pa? So yun, talagang kabukod na kayo sa pinakamalalaking kooperatiba, hindi lang dito sa Tagaytay, sa Cavite, kundi sa buong Pilipinas. So, yun po yun. But anyway, gusto ko lang po sabihin na yung Santa Luisa Multipurpose Cooperative ay may malaki din pong impact sa aming pamilya. Kasi natatanda ko po, mga nakakapayong, nung nagkaroon din ng crisis yung sa pamilya namin. Yung aking isang kapatid ay nagkaroon ng sakit. Ano yun po yung kailangan yung operahan. Pero wala po ako noon, nung dati po yung nasa bakasyon pa po ako noon. Kasi ito po ay mga second hand din po kasi at iso, hindi pa ako miyembro. Pero willing naman po ako maging miyembro. Kahit po niya yung bagong pag-uwi ko. But anyway, ito talaga po yung kwento ko. Na-amaze po ako kasi dati po wala pa akong masyadong alam sa kooperatiba. Pero yung ate ko po, nung nakapunan siya, parang kasi miyembro ko siya po, napakabilis ng pagtugon, ng pagbibigay ng pag-extend ng tulong. So madaling sabi, tumapayan ng ate ko. And alam niyo po yung hindi naging mabigat yung pagbabayad ng utang. Alam niyo po, kasi kooperatiba nga may puso, may po yung gano'n. Kaya noon po ako nagkaroon ng unang idea sa akin. Dito, kung ano yung cooperative.
kooperatiba. And din po, ay siguro hindi ko na pagdating sa mga announcements po, kasi naririnig ko lang po talaga. Pag pumasok ka ng opisina, paglabas mo kung ikaw ay gusto mong mangutang, gano'n mo na rin. Gano'n na talaga, no? Gano'n kabibis yung service niyo. So, kaya po, na-amaze ako, hindi po ito nagagawa ng iba. Dito ko po ito nakita, dito ko ito sa inyong kooperatiba, kaya po, congratulations po sa inyo. Wala na pong may dadagdag, pero before po ako umalis, meron lang po akong mga meron po isang quotes na nabasa na ako dito sa inyong kooperatiba. Mula po ito kay William Arthur Ward. Ito po ay angkop sa inyo sa mga miyembro, sa mga employees, at higit sa lahat po sa inyong mga officers and board of directors. Sabi po ni William Arthur Ward, the more generous we are, the more joyous we become. The more cooperative we are, the more valuable we become. The more enthusiastic we are, the more productive we become, and the more serving we are, the more prosperous we become. Yun lang po, maraming salamat po. Purpose Cooperative, City Market, Tolentino East, Tagaytay City. Certificate of recognition is awarded to Silvia C. Constante for spending her free time with us, teaching, inspiring, encouraging, and challenging all members of the cooperative during the conduct of 32nd Annual Regular General Assembly meeting of Santa Luisa Multipurpose Cooperative with the theme celebrating 24 years of serving, leading, and managing people and communities. Given this 24th of March, in the year of the Lord 2024 at King House, Umayres, Tagaytay City, Cavite. Signed, General Manager, Soledad A. Caraan, Chairperson, Board of Director, Emma B. Mendoza. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Hindi ko namin nalilimutan habang kami nabubuhay. Hindi, kasi marami tinutulungan dito, kaya okay lang. Itong manager na kahiyan. Siya po alam ko ay lagi natin katulong, kasama, kakampi, kapamilya, kapuso at kapatid sa ating kooperatiba. Tinatawagan ko ang masipag, walang kupas, Miss Nelia Cotoner. Please. Music, please. Music. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating pong cooperative officer, si Ms. Cynthia Costante, and of course, kay Ma'am Rex Katibayan, ang ating pong panauhing pandangan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay plain member na lang ng Santa Luisa. Non-leads pa. Diba, Sol? Non-leads ako. Wala po akong karapatang bumoto at hindi rin niyo ako pwedeng iboto. Dahil hindi ako isang mabuting miyembro ng Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Anyway, pagdating po kanina dun sa likod, ang aking unang tinignan, alam niyo kung alin, ang inyong pong financial statement. Yes. Dahil ako po nung isang taon, sabi ko kay Son, yakagin mo ako hindi, pupunta ako sa inyong General Assembly dahil gusto kong makiisa sa inyong kasiyahan at sa inyong karangalan bilang isang kooperatiba na graduate into a large cooperative. Ito po ay pinangarap ko during my term at alam po yun ng Board of Directors at ng management staff na ako po ay, kumbaga man po hindi ako masyadong active member ng Santa Luisa, ay hinangad ko po yung inyong pagiging large co-op. Siguro about 2 years ago, kaya lang hindi na-realize ng isang taon dahil hindi tinaya. So ngayon po ako ay nakikigalak sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng miyembro ng kooperatiba, dahil kayo po ang kauna-unahang large cooperative sa Tagaytay. Yung pong susunod sa inyo, yung sumusunod na kooperatiba sa inyo ay
malayo pa. Malayo pa po bago nila marating yung pagiging large cooperative. Ngunit sa pagkakataon po ito, sa pagiging large cooperative po ninyo, hindi po ito lahat glory. Alam po ng management staff, alam ng board of directors, na mas maraming responsibilidad ang kaakibat ng isang malaking kooperatiba. Nasaan si Ms. Christie? Sino ba ang inyong compliance officer? Si Joey. Ikaw. Si Ma'am Sol, ang compliance officer, being the manager of the cooperative. So, kaakibat po nito ay mas malaking responsibilidad, mas malaking pananagutan, mas malaking tungkulin sa lahat ng bumubuo ng Santa Luisa Multipurpose Cooperative, hindi po lamang sa management at sa board of directors. Kailangan niyo pong sumabay doon sa mga tungkulin na iniaatang sa isang kooperatiba na nag-graduate into a large cooperative. At ito po siguro ay matutulungan tayo as usual ni Ms. Reg Katibayan para po ma-impart sa inyo, lalo-lalo na po sa board of directors at saka sa management staff, yung inyong tungkulin bilang isang miyembro ng isang kooperatiba. Hindi po porke sila ay nasa board, hindi porke sila nasa management, uupo na ho lang sila. Hindi porke kayo ay plain member, ay uupo na lang kayo at maghihintay na lamang kayo ng General Assembly ulit. Ito po ay kaakibat ninyo ang mas malaking responsibilidad at mas malaking pananagutan. Hindi po limit sa management staff at saka sa board of directors, saka po ay nag-retire na noong effective January 31 at January 1. At si Ms. Sylvia nga po yung pumalit sa akin. Pero nevertheless, ako po bilang isang pribadong mamamayan ay hindi ko po tinatalikuran ang aking hangarin na patuloy na mag-iikot at makilahok sa kilusang kooperatiba dahil po ito ay naging bahagi na ng aking buhay for 32 years. So hindi niyo po maialis sa akin na ako ay basta na lang umalis at kalimutan yung aking buhay bilang isang advocate ng cooperativism. So ito po ay lagi kong sinasabi kahit na kaninong kooperatiba yaya sa akin ngayong kanilang General Assembly na kung ako po ay inyong kailangan, ako po ay patuloy pa rin susuporta sa kilusan at magiging kasama ninyo ako tungo sa pagpapakilala sa rehiyon ng kilusang kooperatiba. Alam po naman ninyo hindi masyadong kumbaga ay hindi ganoon kalakas yung movement natin dahil na rin nga po sa kakulangan siguro ng mga suporta sa mga nakataligid sa atin. So bilang isang pribadong mamamayan po ay gagawin ko po yung aking makakaya bilang isang former na cooperative officer at isang pribadong mamamayan na sumusuporta pong lagi sa kilusang kooperatiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong lahat. And congratulations to all of us. Maraming salamat. As I read, Santa Luisa Multipurpose Cooperative City Market, Tolentino East, Tagaytay City. Certificate of recognition is awarded to Nelia C. Cotoner for your unwavering support and unrelenting guidance that helped in leading our path to success. You are being honored with much appreciation and gratitude. Given this 24th day of March in the year of our Lord, 2024, during the 32nd Annual Regular General Assembly meeting of Santa Luisa Multipurpose Cooperative at Tea House, Sungay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, General Manager Soledad A. Caraan. Chairperson, Board of Directors, Emma P. Mendoza. Please, ma'am, we are honored to be with you today. Thank you so much. Ayusin mo buhay. Our own, very own General Manager, Mrs. Soledad A. Caraan.
Hindi po totoong mas matalino si Lenny sa amin. Yan po ay muntik na bumagsak sa bullet sa 75 po ang nakuha niya. Buti ka na, Italy na, hindi naman nausapan ko ng score. Pasak. Oo. Dinadala lang po niya sa patawa-tawa, yan po yan, palagi na ano. Bago ko po ipakilala ang ating panawing tagapagsalita, panawing ating pagdagan. Boss Bonel, salamat ha. Mamaya na tayo iiyak. Ito po yung sinabi yung nababasa sa atin na in 32 years, nandiyan po si Boss Bonel. Bata pa ako noon. Imagine, 32 years. Ako po 62 years old na ngayon. Talaga po siya yung nakasama ng ating kooperatiba. Actually, hindi na pa nga siya ng aking anak. Sa paglalakbay. Kung wala po si Boss Bonel ay hindi po siguro natin talaga yung guidance niya sa atin ay nandoon sa loob ng ganun kahabang panahon. Kaya po ano bang sasabihin pa? Ang ating po mga panahon tagapagsalita ngayong araw ito ay dati na po natin nakasama sino bang na-attend sa DAC. Yan po yung mga naka-attend po sa DAC. Limited lang po yung sa DAC nun kasi po ay matatapos na ng pandemic, ng COVID. So, nandun po siya noon, mga panahon yun. Pangalawa po ngayong araw na to, siya po ay graduate ng Bachelor of Cooperative. Alam niyo po ba may course na cooperative? Alam po natin lahat. So, yun po, kung kayo po ay talagang kung may mga anak kayo nag-aaral pa, meron po. Siya po ay graduate ng Polytechnic University of the Philippines. Ang alam ko, limitado lang ang school na mayroon ganyan parang sa UP, sa PUP. Sa Kapsu yata, meron na sa Cavite State, parang meron ng bachelor. Hindi natin sa ating cooperative. Actually, noong December po ay sumakit ang ulo namin dahil sinisikap ng Board of Directors at saka ng mga committee na plansyahin, ayusin ang ating mga pulisiya. So, dire-diretso po yun. Ang pagtulong po sa atin ng ating tagapagsalita ay magdidire-diretso ngayong taong ito hanggang sa mga susunod na araw para po iakma yung ating operation sa mga patakaran. Yung mga dating patakaran ay hindi na po yun, hindi na masyadong may mga pagbabago na. So yun po, kasi kasama natin siya po nung dire-diretso ngayong taong ito. So yung tinututukan po natin yung manual of policies. Ganon din po siya po ay expert din sa pagbibigay ng mga pagsasanay tungkol sa kooperatiba. Fundamentals of cooperative, governance and management of cooperative, audit management and internal control, records management, financial management at maraming pang iba. Siya po ay consultant din sa mga pagsasaayos o pagkakaroon ng amendments sa mga articles and bylaws ng ating cooperative. Siya po sa kasalukuyan ay Executive Officer ng Southern Tagalog Union of Cooperatives. So yun po, siya po yung Executive Officer sa buong Southern Tagalog. Kasalukuyan din siyang Editor-in-Chief ng Philippine Journal of Cooperative Studies January 21 up to present. Ako po ay malugod at nagmamalaki na muli po ay naimbitahan natin ang ating tagapagsalita, ang Executive Director po ng Union of Enterprising Cooperative, kung saan ay kasama din po ang Santa Luisa, ating pong palakpakan si Ms. Fe Regine Sobrevinas Katibay. Yes po. Magandang hapon po. So, maraming salamat po sa Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Once again, nandito ako ngayon sa inyong harapan upang magbigay ng aking mensahe po. Ako po si Ms. Fe Regine Katibayan from Union of Enterprising Cooperative. Ang Union of Enterprising Cooperative ay isang cooperative union, non-business, non-stock, kung saan kasama ko po ang Santa Luisa, ang pamunuan, si Ma'am Sol, bilang officer namin sa Education Committee. Sa Union of Enterprising Cooperative, 18 years na po ako sa UNECO. 18 years ko na rin po sila mahigit na kasama. So, ganyan katagal na po kami na magkakasama sa co-op sector. And palakpakan naman natin lahat ang Santa Luisa Multipurpose Cooperative.
You mark history po ngayong General Assembly na ito kasi na-reach nyo pagiging large-based cooperative. At yan ay mas marami pang challenges na kakaharapin po ang ating kooperatiba. So congratulations po sa ating lahat, sa mga members. Siyempre, without you, hindi po lalago ng ganitong kalaki ang ating kooperatiba. Siyempre po, pasalamatan din natin ang buhay at oras ng ating mga officer at ng ating management staff. Kasi yung ating management staff, ano po yan hindi po mabilis ang turnover nila. Talagang more than si Ma'am Sol mula at pagka-graduate, nasa co-op na. Ganon din yung ating mga staff, talagang more than 20, 30 years na sila, no? Na nasa kooperatiba. Ganon din yung ating mga officers, for the last 18 years na ako ay nagsimulang magtrabaho sa UNECO, sila na talaga po yung nakakasama ko. So, palakpakan naman natin yung buhay nila sa pagsisilbi sa kooperatiba. Ganun din po, pinapalakpakan din namin kayong lahat kasi without you, hindi po lalaki ng ganito ang kooperatiba. Salamat po sa inyong suporta. So, sabi nga, 34 years of celebrating our serving, leading, and managing the people and community. Sabi nga, yung serving from the root word sa Biblia, bond servant, na binibigay talaga nila, pinagkaloob na nila o binigay na nila yung buhay nila para maglingkod po sa kooperatiba. So, pangalawa lang po yung siguro yung sa sweldo, sa empleyado, sa officer, konting honorarium, pero maliit na bagay lang yon, pero yung binigay nila yung buhay at oras at higit sa lahat yung commitment nila. Hindi lang sila involved sa co-op, but yung commitment nila to serve the co-op kasi hindi po biro mag-serve ng co-op po. Napakahirap, lalo na ngayon na napakadaming batas na kailangang i-comply ng inyong kooperatiba. Lalo na ngayon na large co-op na po kayo, sabi ko nga, chinichismis ko na, minamarites ko na kay Ma'am Nelia, na dahil large co-op na kayo, alam niyo na ba, aware na ba kayo dun, Ma'am? 2 araw na kayo i-inspectionan ng CBA as mandatory at mas maraming compliance yung kailangan yung gawin. And with the new law, na RA 1177, actually hindi pala siya bagong batas, matagal na siyang batas, comply lang dati ng mga bangko. Ngayon, minamandate na rin lahat ng co-op, regardless kung ikaw ay large or micro co-op, basta nagpapautang ka ng pera. Ang pangalan ng batas, RA 11765, Financial Product and Services Consumer Protection Act. So para yun sa inyo, para sa ating lahat ng mga members, kamay-ari na tumatangkilik ng ating kooperatiba, meron tayong Consumer Protection Act na mga bagong patakaran na kailangang ipa-implement po ng ating kooperatiba. So itong word na serving, di po yan madali. Akala po natin parang lang, di ba? Parang serving, ayan, sige, parang ganyan, parang nagsiserve sa community, pero hindi po, mahirap na trabaho po, kaya talaga pong pahalagahan natin at patuloy nating suportahan ang ating management, ang ating officers, ang ating co-op. At sana kayo din, na bilang mga members, sana hindi lang tayo nandyan, nakaupo. Sana dumating po yung araw at oras na isa na kayo na nandito sa harapan na naglilingkod po sa kooperatiba. Nagawin nyo itong as part of your social and community service po, no, sa inyong co-op po. So, hindi lang po profitability yung tinitignan natin sa co-op, yung how we serve then one another. Yung prinsipyo, natatandaan niyo pa yung values ng co-op. Lagi namin itong sinasabi every year pag nag-GA kayo. O ano ulit yung values ng co-op, yung acronym na SEEDS? Wala na, nakalimutan na. Tandaan natin kasi dapat yun alam natin by heart bilang kamay-ari, hindi lang bilang officer, bilang kamay-ari ng co-op. Yung ating self-help and self-responsibility. Nandito kayo sa co-op para tulungan yung sarili nyo. Hindi kayo nandito lang para mag-invest at gusto nyong kumita yung hard-earned money na inipon ninyo for so many years. Nandito kayo higit sa lahat para mangutang. Okay? Kasi yun yung bread and butter ng co-op nyo at magbabayad sa oras. At lahat ng produkto at servisyo ng co-op ninyo, i-avail ninyo. Kasi sa pamamagitan nyo, kikita po yung co-op. No? Self-help and self-responsibility. Of course, yung prinsipyo natin ng equality, no?
So, sa equality po, tinitingnan natin doon yung one member, one vote. No, regardless of our share capital, regardless of our status sa buhay, pwede tayong maging member ng co-op. And equity, patuloy na pagpapalago ng inyong share capital at ganoon din, may matatanggap tayong benepisyo. Democracy, kaya tayo nandito, no? Sa co-op, ako po, nag-aral ako, nag-invest ako for a while para sa sarili ko sa AIM. So, alam naman natin pag AIM, medyo mahal ang tuition fee doon. So, pag-pray niyo po ako, nag-a-apply ako for scholarship doon. So, bukas yung aking interview for scholarship. Corporate yung kasama ko, pero ayaw, ang damot nila sa informasyon, ang damot nila pagdating sa mga ganitong bagay. Tayo sa co-op, very transparent. Lahat nire-report sa inyo, yung estado ng kooperatiba natin, kamusta na ba yung return of interest natin, kamusta na ba yung pag-manage ng asset natin, saan ba nag-i-invest ang kooperatiba. Very transparent. Sa corporate, hindi nyo ito makukuha. Pwede kayong maging kamay-ari ng corporate through stock market and mutual fund. Pero, malalaman nyo ba kung anong status ng corporate? Hindi, di ba? Yung mga nakaranas na for so many years na naglagay sa stock market, may mga pagkakataon na nalulugi rin kayo without knowing na bigla na lang nagsara yung kumpanya. Pero dito sa co-op, we're very transparent kasi ito yung part ng prinsipyo natin ng democracy. And of course, solidarity. Without solidarity, hindi lalaki at hindi magiging matatag ang co-op nyo for the last 34 years. So, kanina, sabi ni Ma'am Nelia, sabi ni Ma'am Sylvia, una nilang tinignan, FS. Ako din. Kasi dito mas makikita ko yung financial performance ninyo. So let me give to you, sabi natin, bird's eye view. Dahil po yun din yung isa sa expertise ko, lalo na pag nag-strat plan ako sa kanila or nag-a-assist sa policy, no? Yung pagdating sa financial performance, saan pa kayo pwede pang lumago? So, ang inyong loan portfolio profitability is only 38.77%. Pag pinagsama ko yung loan receivable at account receivable, 43% siya ng asset. So, bakit only? Di ba malaki na yun? Only kasi po sa standard natin, dapat, kasi yung loan receivable ninyo at account receivable po ay, ito yung tinatawag natin sa kooperatiba o sa financial literacy na earning asset o nagbibigay sa inyo ng income. So, ibig sabihin, kulang pa. Kailangan pang umikot kasi ang standard para masabi talagang maganda, dapat 70 to 80% ng asset ninyo ay nasa pautang or nasa account receivable na syempre binabantayan natin din yung aging of receivable na talagang halos current yan, wala halos past due. Hindi kailangan maglagay ng malaking allowance for probable losses ng co-op kasi continuous umiikot yung pera. Kaya po, sa mga hindi pa nangungutang dyan, mangutang. O di kaya bumili tayo, kung hindi natin kailangang mangutang kasi talagang hindi naman tayo masyadong nangangailangan ng pera, meron tayong mga account receivable or bumili tayo ng bumili sa co-op. Meron tayong pharmacy, meron tayong bigas, may ferns at iba pa. So kung kahit doon sa bagay na yun, makasuporta po tayo. Kaya yung co-op, kailangan po mag-invest. So if you see your financial statement, nagbabasa pa tayo ng ENS o iniintay na lang natin yung announcement ng chairperson at ng manager kung magkano yung dividendo. Huwag ganon, okay? Kailangan matutunan din natin na yung mga ratio analysis, okay po? So, dito po, kaya napilitan maglagay ang co-op ng investment property at saka financial asset. Ang investment property nyo ay nasa 13%. Board of members, the manager. Santa Luisa Multipurpose Cooperative, City Market, Tolentino East, Tagaytay City. Certificate of Recognition is awarded to Fe Regilim S. Katibayan for invaluable insights, experiences, and expertise shared with the members of the cooperative as guest of honor and resource speaker during the conduct of the second Annual General Assembly meeting of Santa Luisa Multipurpose Cooperative with the theme celebrating 34 years of serving, leading, and managing people and communities. Given this 24th day of March in the year of the Lord 2024,
at Tea House, Sumay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, General Manager, Soledad Ekara, and Chairperson, Board of Directors, Emma B. Mendoza. Let's give her a warm applause. At papuri at pagpupugay ang mga taong naging bahagi at nag-patronize ng ating mga produkto sa ating kooperatiba. Gaya na, bigas. Gamit na gamit. Okay. Meron po tayong tatlong pararangalan bilang pagtangkilik at patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta sa pagbili ng mga bigas sa ating kooperatiba. Ikatlong pwesto. Ma'am, it is my honor to present to you the awardees. Third, Olavides Mateo. Music! Multi-purpose certificate of recognition is awarded to Mateo Olavides for being the third top patron. Olavides. Top 3 in patron of SLP rice trading among the members of Santa Luisa Multipurpose Cooperative for the year 2023. Given this 24-day of March, the year of the Lord, 2024 during its 32nd Annual General Assembly. Yan ang mga staff ng Multipurpose Cooperative. Given this 24-day of March, the year of the Lord, 2024 during its 32nd Annual General Assembly, meeting at Tea House, Sumay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, General Manager, Soledad Ekara, Chairperson, Board of Directors, Emma B. Mendoza. Please hand in. Tanong po ang aming mga panauhin. Kindly help us. Please. Maria Teresa. Second. Yan na po. Same text, please. And ang pinakamaraming na pinipigas, mga 100, 200 sako. Di maano, Jenna Lynn. Wow, ilang sako ka din mo. Tapos na ilang sako ka. Okay, 36. Okay. At dahil the third Olavides Mateo, Nueva Maria Teresa, and Di Maano, Jenna Lynn. Thank you and congratulations na kanilang yaman para sa pharmacy, pinatilit ang ating pharmacy, nabili ng gamot, nabili ng vitamins, nabili ng gatos, and all. At mga pampers, lang nasa ang ulo. Napagsakit pala ulo sa ating tinig. Di ba po sila, parang mo natin? Kasama na rin po yan sa text, gano'n na rin siya. Tinatawagan po natin si Labarda Erlinda. Labarda Erlinda. Wala po? Ma'am Libarda. Yan, lagi nga nasa kakulo. Kaya natin nakabili ng gamot. Ma'am Jessie, Medical. Natorbas. Ano may reality? Fourth placer, Ontiveros Juliet. Ontiveros Juliet. Masakit ang ulo. Miranda Evelyn. Miranda Evelyn, Asiron Imelda. Ipapadala na lang po ang Biogesic, banig-banig. Sa mga hindi nakadalo. Post ko, Kausaren Miriam. Aba, ay talaga naman. May bigas po sila. Ang tao at mga lupon na kung sino-sino na naging bahagi ng ating kooperatiba at nag-serve sa ating kooperatiba ng 5 taon. Tara po naman natin. Si Kilaw Julian. Kilaw. Ito ba, bago kasi ano. In recognition of her 5 years of dedicated service and commitment to Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Given this 24-day of March, the year of our Lord, 2024 during its 37th Annual General Assembly, meeting at Tea House, Sumay West, Tagaytay City, Cavite. Signed, General Manager, Soledad Ekara, Chairperson, Board of Directors, Emma B. Mendoza. Meron din 5 pala. Kasi 5 years. Ignacio, Miss Cooperative.
Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Given this 24th day of March, Day of the Lord, 2024, the 37th annual regular General Assembly meeting at Tea House. So, it is signed, Solidad Kiraan, Emma P. Mentas. Same text. Mendoza. Ano bang problema mo? In recognition of 8 years of dedicated service from Santa Lucia Multipurpose Cooperative. Same text. Ma'am, ito lang, nagtampo ka naman eh. Nakampo ba ba? Bayan. Congrats, 8 years! 8 years! Salamat. Jebi E. Makadang-ung. In recognition of his 10 years of dedicated service and commitment to Santa Lucia Multipurpose Cooperative. 10 years and counting. Palakpakan po natin. This is awarded to Maria Erlinda F. De Grano. Commitment to Santa Lucia Multipurpose Cooperative as treasurer and BOD. Oh, ang ganda mo ate. Treasurer and BOD. Wow! Sisiano, last na nga ngayong year na to. Last na po, last na. Si Nelly, last na. Huwag lang kami tayo, magulo. Ngayong taon po ito ay kami po with the board ay kami. Sino ba nanonood dito ng PBA? Wala. Mga lalaki nanonood ng PBA. Kasi ayan. Nakakita niyo yung Vida Player, na-awardan Vida Player. Ngayon po tayo meron tayong 2 Vida Member. So yun po. Ibig sabihin po yun ay aktibo sa lahat ng napagpapatronize sa cooperative. Lalong-lalo na sa pangungutang. Nasabi na po natin Ma'am Regine, ni Ma'am Sylvia, ni Boss Bonnet, yung mga mahalagang bagay tungkol sa pagiging mabuting kasapi. Ano po. So this year nga po, yung 2 taong napili ng board ay sila po yung super active sa lahat ng mga ng products and services at saka sa pagpapalaki ng puhunan. Although kanina may mga kinuha tayong tatlong nagbigay. Yun po, malinaw sa atin. Yun po yung na-deposit lang this year. Nung tatlong award din natin nagbigay ng mga this year. So meron po tayo yung tinatawag na Vida Member. Kung sa PBA merong Vida Player, recognition is awarded to is awarded to wala na naman Arlene L. Reyes as Vida Member. Mark is the manufacturization of various products and services active participation to capital build-up program sa Santa Luisa Multipurpose Cooperative. Ikaw na naman. Congratulations, Rafaela Bayot Rowel Bukas na panangalita si Solidad Kiraan bilang manager. Palapakan po natin. Huwag mo kasarin ako, friend! Hindi mo kaya ang ginaw ni friend! Nakakaalwan-alwan! talaga pag last na. Hindi na po. Nakakaya pa na pinag-aasal. Pero si Ate Emma Contreras sa inanda daw namin ng panga. Sa pagtawa. Pinagtatanong namin kung sino mag-closing. Lahat ay impromptu eh. Galing, magaling din naman. Kanina ayaw kumanta ng Panginirang, binanatan. Binanatan, wala din binanatan. Pero ako ba, Joey, kumanda ka sa akin bukas. Kaya wala kang award. Basta ganyan yun. Sa lahat po, lalo-lalo sa aking mga bisita, kay Boss Bonner, kay Ma'am Sylvia, at lalo-lalo na kay Ma'am Rex. Ma'am Rex, marami tayong gagawin, ha? Committed ka, may promise ka sa amin. Dahil po tayo nag-scope na. Sa totoo lang po ay talagang masaya naman na naging large cooperative tayo. Ang ating pong ari-arian na ngayon ay i-report mamaya 105, Ate Mers? 105 yun, large na po.
Pero yung ang kaibat po noon ay talagang trabaho. Nagulat na ako yung Ma'am Rex, dalawang araw daw kami i-inspect. Ay, yung nga po isang araw, ay kami talagang hindi na makakatulog ng katagal-tagal. Ay, habang sport po kung dalawang araw na. Totoo po, sabi po ni Ma'am Rex, talagang serving ay talagang kung napakahirap. Sabi ko kung mapipigil ko yung lamang yung aking edad, pero ako pinaghahanda na kasi ako 62 na, ay sana ay mas marami pa nga ng servisyo magawa. Pero sana po, with your tulong, ay ating patuloy na pagtulungan at mapalago ng ating magkatulungan tayo, mapalago natin ang ating kooperatiba. Hindi po biro. Nakaka-proud. Oy, first large cooperative in Tagaytay. Pero hindi po talagang hindi biro. Napakatrabaho po talaga niyan. Ewan ko kung baka si Ate Marcel silang pumuti ang buhok, makalbo na. So, yun po, dahil large co-op, siguro ay talagang kailangan magdagdag pa tayo ng pwersa para talagang patuloy natin may gawin. Mahirap po talaga, mahirap talagang harapin. Pero bilang member tayo lahat ay alam ko naman na proud tayo lahat na maging member ng isang large cooperative at first in Tagaytay. 34 years na po tayo at sana ay sa grasya at tulong ng Diyos ay talagang mas marami pa tayong matulungan at patuloy pa tayong magkatulungan sa ating pong mga darating pang araw. This time po ay siguro maninibago tayo po. Kami po na-advise din na isa pong hapon sa lahat ng mga kasapi na maging member in good standing. Sa totoo lang po ay hirap na hirap din ang board of directors. Kami po na ang mga member in good standing, sabihin natin ang inaanyayahan sa paglilipo na to. Pero yun po talaga ay isa sa sukatan din. Dapat talaga ikaw ay isang mabuting kasapi para po mas maunawaan natin kung ano ba yung ng kooperatiba. Next year tayo po ay magse-celebrate ng 35 years. Hindi ko po alam kung anong plan ng board. Ito ba ay open ulit sa lahat para naman i-celebrate ang ating 35 years o talagang So, sana nga po talagang kaming hamon sa ating lahat. Tanggapin natin ang hamon na lahat tayo ay magsumika para isang maging mabuting kasapi. Nabanggit na po, negosyo po natin ito, dapat po ay talagang ating yakapin. Ulitin ko ulit, example lang sa pharmacy. Ang pharmacy po, alam nyo ba, nakakabenta tayo ng transparent naman ng kooperatiba. Sinisikap din namin, sana nga po ay sana nga po ay sa pagiging large natin, ay ipon talaga natin na tayo na tayo ay karapat-dapat naging large cooperative. Kaya namang large na magiging medium. Okay lang sa atin, ako dati small, naging medium, naging large, extra large na ako ngayon gamit ko. Pero sa kooperatiba, ay talagang dapat po yung dire-diretsyon. Wala pa kasulitan large, kung large wala na. Wala na. Kaya talagang maharapin natin to. Hindi pwedeng ilan lamang tayo magtutulong. Lahat tayo magtutulungan talaga. Nakaka-proud, pero ang kakiba talaga nito ay trabaho at pagkakaisa. Talaga pong habang ang sinasabi ng Red, dalawang araw na pala ng nito. Iba pa yung ating external auditor, ha? Iba pa rin yung ating closing lang naman ako. Mamaya ulit sa ating full report. So yun po, sa inyo po sa ating mga bisita, sa ating sa panauhin natin, si Ma'am Sylvia, si Ma'am Reg, ay si Sister Melissa. Ang Daughters of Charity po, nakakatuwa din. Hindi po nila tayo binibitawan. Kahit kung sino-sino pang maging superiora dyan, sino po na po natin sa pagdadasal. May mga binigay si Sister niyang mga dasal. Ano po? Dasalin natin yun. Si Santa Luisa po ang naglalapit sa atin sa Diyos para tayo ay maging maganda anak po ng ating samahan. Paniwala kayo doon? Opo. Kaya iba na uli ang madre ngayon dyan, iba na uli ang superiora. Pero talagang sila ay, kung napakinggan nyo mabuti ang message kanina, dinadala ng superiora, mas talagang sila tiwala sila, hindi ko malilimutan ang sinabi ng isang superiora, Son, dala nyo ang pangalan ng Santa Luisa. Huwag mangyayaring mayroong hindi maganda sa inyong samahan kasi yun ang sisirado sa pangalan ng Santa Luisa. Di mo ba? Sige po, ilang po muna at ito po ay pang-dalawang bahagi pa lang. Ang kasunod po natin yung ating business meeting.
Ako. Meron po na po tayo. Dr. Silva. Okay, palapalan po natin. Hindi ba kapalakpak? Okay lang kasi kumakain. Wait. Dr. Silva. Okay naman ako. Sa kadahilan ay ang pagpapatibay ng ating mga kaibigan. Ay mayroong dalawang pagkita. Salamat po sa ating kalihim at ating So yun po ating nakaraang kaibigan ay hindi po natin babasahin. So 115, majority po ay magbibigay ng Po yung mga ang short na ating botohan. Ang number 4 po sa Board of Directors na nakakuha po ng 83 votes, si Ignacio Lucia. Ang pangatlo po na nakakuha ay si Latayan Eulalia. Actually kasi 91 votes. Ang pangatlo po ay si Robles Susan, naka 97 votes. At ang number 1 po si Mendoza Emma, 111 votes. Ang ating po audit, isa lang naman po yan. Si Ate Lerma, nakakuha po na 119 votes. Ang election po, ang pangalawa ay si Nelson Jeffrey, nakakuha po na 92 votes. At si Nico Maria Lisel ay 111 votes. Sa total po ng bumoto na 121 voters. Yun po. Thank you. Taas po natin ang ating kanang kamay. Ako si, pakibanggit po ang inyong pangalan. Nahalal o nahirang sa katungkulan bilang pakibasa po ng Santa Luisa Multipurpose Cooperative ay nangangako na tutupad sa mga tungkulin ipinagkatiwala sa akin. Nangangako din ako na susunod sa mga batas ng kooperatiba. Alituntuning panloob at maging ng mga kapasyahan ng konseho at kasapian. Sisikapin ko na magampanan ang aking tungkulin ng buong sipag at tiyaga na laging isinasaalang-alang ang pagpapaunlad sa kilusang kooperatiba at kapakanan ng mamamayan kaysa sa pansariling kapakinabangan. Tulungan nawa ako ng Diyos. Maraming salamat po. Congratulations.